We need to show up to China na hindi tayo magpapabulit. We got reports from Manila that LA Kalayaan was water cannoned and rammed by a Chinese vessel. Dito pa lang may point na dito dadami na haharang natin. Siyempre, pinaglalaban pa rin natin ang ating freedom to broadcast dito. Masyado kasing malayo yung daungan ng Felix Oca dahil masyado paborito si makalapit. So lilipat na tayo ng isang smaller vessel, Felix Oca. Yun, ito na. Ito na yung baterya natin. Buti naman nakarating dito sa Palawan. Ito nakalagay yung Gretchen ho. Do not touch. So meron tayo dito ang power station na talagang nakasama dun sa Starlink natin. Alas 10 ng gabi nang simulan naming isakay ang mga kahong ito sa fishing vessel na si ML Chawi dito sa San Fernando Port sa El Nido. Sa unay aakalain mo na para kami nagpupuslit ng mga kontrabando sa gitna ng gabi. Pero ang panangga ng aming grupo, hindi armas, kundi mga pasalubong at donasyon na kinalap mula sa mga nagmagandang loob sa kauna-unahang civilian resupply mission para sa mga Pilipinong sundalo at frontliners sa West Philippine Sea. Ito ang Christmas Convoy na binuo ng Atin Ito Movement, isang grupo ng mga NGO, environmentalists at mangingisda. Paano may papasok dito yan? Natapon mo ba? Ayan, ayun. Ayun, gano'n lang pala. Mabigat ba? Salamat ah. Alam mo, loading pa lang Loading pa lang ito at transfer pa lang ito. Buhay na buhay ang bayanihan spirit dito. Dito pa lang eh. Di ba? Ayos mo. Ang naman ng mga kahon-kahon, tubig, pagkain, laruan, pati mga estatwa ng Belen na nakabalot, na tila naghahanap lamang ng sulok na kukup-kup. Mahigit 100 katao ang kinakailangan dalhin ng fishing vessel na ito patungo sa mas malaking barko na hindi makalapit sa daungan. Simpleng bangka lamang na inaasahan para sa mabigat na tungkulin. Alas 10:30 ng gabi, Sabado, lumarga na po kami mula sa pier ng El Nido patungo dun sa mothership. Kita niyo sa likod ko yung pantalan ng El Nido. At yan yung bridge ng supply ship, yung MV Chawi. Kita naman ninyo, malak Christmas na rin dating. Okay na. Miss Gretchen Ho, what are you doing? Nagpapahinga na ng konti. Nagsa-stargazing. Langit at dagat. Handa ka na ba? Hindi. Sa gitna ng dagat, nagniningning ang MV Kapitan Felix Oca. Ang mga letrang nakasulat sa barko, AMOSUP o Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. 55 years old na ang barkong ito at kilala ng mga maritime student bilang training ship. Ngunit sa pagkakataong ito, aasahan ng MV Kapitan Felix Oca para sa mas mabigat na misyon, ang maglayag sa kalawakan ng West Philippine Sea, sakay ang kauna-unahang civilian-led resupply mission para sa mga frontline na tropa natin sa pinagtatalunang Spratly Island Group. Testing. Ito po si Gretchen Ho. Nagre-report po mula sa MV Kapitan Felix Oca. Ito po yung mothership ng ating Christmas convoy na lalakbay patungo sa West Philippine Sea para maghatid ng mga regalo sa ating mga kapatid sa
Spratly Islands. Ayun, meron na nanonood. So mukhang gumagana ang ating internet. Nandito pa rin naman tayo sa El Nido. Pero sinasamantala na natin yung pagkakataon na tayo ay makakapag-live broadcast dahil hindi natin sigurado kung magkakaroon pa tayo ng internet sa gitna ng dagat. Hello po. Good evening, ma'am. Ano po pangalan ninyo? Romy Concon, ma'am. Romy. O, kayo po ay ano dito? Second in command po ako. Second in command. O, matibay ba itong barko ninyo? Mag-survive to ng water cannon? Oo, sa water cannon, survive to. Oo. Kailangan sa banggaan, hindi na susurvive. Pero pag tinabay mo to, dun sa Chinese militia vessel, Mas malaki. mas malaki to. Sa Chinese Coast Guard. May malaki ng konti. Pero kung sakasakali, boss, kung nag-water cannon yung China, anong protocol natin? Tago tayo muna. Pero meron naman dalang cruise si Father Robert Reyes. No? Lakas loob mang sumusuong sa dagat, hindi pa rin maiaalis ang pangamba ng mga volunteers at media men sa maaaring datnan sa West Philippine Sea. Kaya't tinadaan na lang namin ito sa biro. You know, ganito na yata, this is going to be our life for the next few years, no? They're claiming what they say is theirs. We're claiming what we think is what is really ours, no? We're pushing for the 2016 arbitral tribunal ruling, but I think what's different here is that we're really pushing back. This time we're pushing back. And are you not worried about a stern response from Beijing this time around for the Christmas convoy? The Christmas convoy is not going to be RP Sierra Madre per se. You know, what they don't like is the Rorish mission. The Christmas convoy is not a Rory mission. And I'd like to thank the Atin Ito Coalition for listening to the National Security Council. We prevailed upon them to visit other features in the West Philippine Sea and, you know, bringing media to Lawak Island and Patag Island. You know, it also brings attention to other features than enough So, media bawal magdala attention. ng construction materials. Ito talaga, such a troublemaker. Ang pakay ng buong convoy, hindi naman maghanap ng gulo, kundi ipagtibay ang kalayaan ng mga Pilipino na maglayag sa ating sariling karagatan. Bilang pakikiisa sa mga frontliner nating sundalo at fisherfolk, ay naisip ng Atin Ito Coalition na binubuo ng ilang civil society groups na magpadala ng kakaunting ikaliligaya ngayong Pasko, mula sa Noche Buena packs hanggang sa Christmas decorations. Break of dawn, and then breakfast at 7 with the security and safety briefing. And then we'll announce tomorrow what the itinerary for the day. Yung ating po mga cabin ko, we can accommodate all you guys. So, maximize the cabin. So, kasi we can accommodate 180. Mahigit 100 na sasakay dito sa MV Capitan Felix Oca, composed of volunteers at pati miyembro ng media. At sabi niya sa amin, kasya naman daw lahat. No? Kahit pwede lang kami, o pinadala kami ng sleeping bags, sa isang room, katulad dito, 6 na katao, maluwag naman ang espasyo, mayroon pa tayo mga lalagyanan, mayroon tayong table, at sapat naman yung titirahan natin. Medyo malaki itong nasakyan natin, at mukha namang matibay. Laban sa water cannon, mukha naman tayo abutin dito. Hello po. So marami pasikot-sikot. Ito po yung kainan po. Ayun. Dining room. Kayo po si... Ako po yung kasama ng Telescopa. Volunteer? Oo, hello. May tagaluto. Diba? Meron po. Kasama Pagkain. Hindi, may tagaluto. Di Ah, kayo sabihin. Hindi kayo. Baka tagakain. Nadali ako. O, diba? Laki ng laki ng dining area niya. Tapos, canned goods nga daw maging ulam namin for the next day sa lamang problema. Yun, kakailangan din natin ng mainit na tubig. Dito tayo hihingi at magpupunta. 24 hours bago makarating doon sa aming first destination, which is yung Ayungin. Mukhang papahinga muna tayo. Tapos bukas ng umaga, 7 a.m., yung safety briefing kasama si Kapitan. Unang umaga sa MV Elibe Oka. Oh, ano? No. Mag-work out pa na ng gym. Ano una nating almusal? Ha? Ano yan? Ano yan?
Ewan ko. Usal. Shit. Ha? Ba't di ka nakangiti? Ano yan? Ito ang ultimate pack. Ang aming pagkain dito sa MV Philips Oka. Wala. Good morning. Tulog pa. Hindi, kasi kami natulog gabi. Ba't late ka tulog? Ano bang ginawa niyong ang gabi? Kwentuhan. Wala namang Sandi. nangyayari. Like stargazing. Oo. Gumagalaw ba yung mga yung mga bituin? As ng tulog ko doon sa kama kahit na medyo mainit. Kasi lamigin ako. Kaya gusto ko yung temperature. Unang labas sa unang araw ng biyahe. Tinig na araw. Morning. Morning. Sa Christmas convoy na ito, hindi nag-iisa ang aming barko dahil kasabay namin sa paglalayag ang Philippine Coast Guard. Habang sasalubungin naman kami pabalik ng mahigit 30 fishing vessel sa gitna ng West Philippine Sea. Ang cargo vessel na si ML Chawi na siyang nagtransport sa amin papunta sa Felix Oka kasabay namin pero bubukod din at dadaan sa ibang ruta. Sabi yung kay Mama, tuloy lang na sabihin, escorted tayo. Kasi siyempre yung safety namin, ng grupo, yung lahat, yung barko. Yan po, yung tutusin nga, yung isang boss ko, ayaw na tayo pupunta. Bakit daw? Parang din. Kinakabahan din. Ayon sa aming kapitan na si George de la Cruz, kikitain namin ang 2 pang Philippine Coast Guard vessel ng alas 4 ng hapon sa katimugang bahagi ng Kayumanggi Bank. Yun nga lang, maaaring magkaroon ng challenge sa Sabina Shoal pagdating ng alas 9 ng gabi kung saan binulungan ng kapitan na marami naghihintay na Chinese vessel. Ang Sabina Shoal kasi, ang bukana papuntang Ayungin Shoal na kinalalagyan ng BRP Sierra Madre. Para sa kaligtasan ng lahat, napagdesisyonan kasama ng National Task Force on the West Philippine Sea na hindi nalalapit ang aming barko sa Sierra Madre at sisilip na lamang mula sa malayo. Pagkatapos, didiretso na sa Lawak at Patag Islands, 2 sa features ng Kalayaan Group na pagdadalhan ng mga donasyon. Plansyado na sana ang mga plano nang kami biglang makatanggap ng balita mula sa sat phone. We got reports from Manila confirmed by the PCG vessel Chora Aquino that LA Kalayaan, the regular supply boat that is commissioned to supply BRP Sierra Madre, was water cannon and rammed by a Chinese vessel. So that's already confirmed. Alas 10:30 na umaga ng linggo. Tansya nila siguro mga 160 nautical miles pa tayo mula doon sa Ayungin Shoal. So medyo malayo pa. More or less ang dating sa Ayungin daw mga alas 2 na madaling araw. Anong oras tayo pangkarating dito? Dito maga, between 5 to 6 a.m. 5:30 to 6 a.m. Wala pa tayong kalahati ng biyahe papuntang Ayungin Shoal at Lawak Island. Pero unti-unti nang namumuo ang tensyon sa bridge, ang command center ng mothership na MV Kapitan Felix Oka. Dahil ang aming kaisa-isang Coast Guard escort, ay kailangan daw munang suportahan ang cargo vessel na si ML Chawi na naiwan sa aming likod. Si Kapitan George de la Cruz, balisa. Medyo mabagal man ang takbo ng mothership, mas mabagal pa pala si ML Chawi. Kung ganon, paano kami makikipagpatintero sa Chinese Coast Guard niyan? Dito pa lang may tense na eh. Kaya nga ito, tama yung sabi ni Bukwa, dito dadami na haharang na sila. Ang speed natin nasa 10.5 knots. Kulang-kulang siguro mga 14 kph. Nasa port side o kaliwang side natin kanina, yung Melchor Aquino.
Wala pang isang milya layo. Pero pumalik ng Metro Aquino para i-escortan yung MV Chawi, yung supply ship na nasa likod. Dahil dito, ang mothership na Kapitan Felix Oca ang naging unang barko sa Christmas convoy. Bagay na hindi kinatuwa ni Kapitan de la Cruz. Advance po tayo sa oras. Hindi ma'am, nauna po tayo kasi ngayon may pinalitan po sila na naiwan. That means we're the most advanced ship right now. Kasi Tayo nasa lead. tuloy lang yung speed natin, tayo yung pinaka Pero takbo natin, batay ito sa plano natin talaga. Yeah. as per natin. Hindi lang sila makakip up. Sa puntong ito, nagpapatawa pa si Kapitan de la Cruz. Captain, anong gagawin natin pag binomba tayo ng China? Water cannon? Oo. Dala naman ako tira-tiran muna. Sa armas. Nagdala kami ng labada. Hindi totoo, ready kayo? Pagpasok natin ma'am sa areas ng talaga. Sinabi naman ako, good kap, huwag na kayo tumuloy. Balik tayo. Parang meron ata mga abang daw sa atin. Yung sa ating nag-aapang, alam ko, sila din eh. Pero kung mga Chinese, mauna naman mga ang Coast Guard eh. So kumbaga, abisuhan na tayo. So, Malayo pa lang. Importante ang meeting point namin para sa karagdagang Coast Guard vessels dahil hindi biro ang banta mula sa Chinese Coast Guard. Sa nakaraang taon, dumadalas ang panghaharas ng China sa mga resupply missions para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Seas or UNCLOS, may 200-mile exclusive economic zone ng isang coastal country gaya ng Pilipinas. Hindi man ito ganap na pag-aari, pero ang bansa lamang ang may exclusive sovereign rights o may karapatang pakinabangan ang mga yaman sa EEZ na yan. Yan ang tinatawag ng Pilipinas ngayon na West Philippine Sea. Ang Ayungin Shoal nasa 104 nautical miles mula sa Pilipinas. Pasok na pasok sa ating EEZ. Sa kabila nito, gaya ng maraming bahagi ng ating EEZ, inangkin na ito ng China at tinatawag niyang Red Eye Reef. Sinabayan pa yan ng China ng pagpapatayo ng artificial military island sa ating EEZ. Kung titingnan mo nga lang sa mapa, mapapansin mo kung gaano kalapit ang mga lugar na ito, ang Ayungin at Sabina Shoals sa mismong Palawan. Taong 1999, sinadsad ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal para magsilbing permanent outpost natin sa lugar. Mula noon, ang taktika ng China, pigilan ang anumang pagpapaayos ng Sierra Madre at hayaan itong magiba sa pangangalawang. Mula sa panunutok ng military-grade lasers sa BRP Malapascua noong Pebrero 13, hanggang sa 6 na insidente ng pambobomba ng water cannons at pagbunggo sa ating mga resupply ships mula Agosto 2023 hanggang nito lamang Disyembre. Water wars ang tawag dito ng UN Security Group na lawfare, ang paggamit ng water cannons para itulak ang kalaban ng hindi nagbabarilan. Ayon naman kay Ray Powell ng Sea Light Initiative ng Stanford University, escalation ito ng China para pahirapan ang pagsuporta ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. At hindi rin biro itong pambobomba ng water cannon. Sa nakarama insidente, ilang Vietnamese boats ang nasiraan at mga mangingisda ang nasaktan nang direkta silang tutukan ng water cannons. Ang sagot ng Pilipinas sa gray zone tactics ng China ang tinatawag nitong assertive transparency. Assertive dahil pagbaliktad dito sa dating posisyon ng Duterte administration na isang tabi ang 2016 arbitral ruling para hindi raw magalit ang China. Transparency dahil sinasakay na ngayon ang media sa mga resupply missions. At sa pagkakataong ito, unang beses isasama ang mga foreign journalists para mapalabas sa mundo ang tunay na sitwasyon sa West Philippine Sea. Ang civil society biglang nakisama na rin. Iba't ibang volunteers na may sariling pinaglalaban, ngunit kaisa sa nangyayari sa West Philippine Sea. Katulad ng mga isdang ito mula sa Bugsok Island, Balabac, Palawan. May pagkakahawig ko yung sitwasyon sa Philippine Sea pati sa isla namin. O yung naapektuhan yung pangingisda namin po. Hindi po kami makapasok sa tinatawag nila na king cat po nila yun. Hindi kami makapasok sa dagat sa upland nila ng cat day. Pag pumasok po kami, suulin po kami. Yung pag naungi po kami yung isda namin, kinukuha po. Then, pinapatutok po kami sa mga basa.
Wino-water cannon din kayo? Minsan po. Nagiging problema, pinipilit natin makipag-usap ng maayos, hindi tayo na-recognize, patuloy tayong binubuli. So yun yung isa din sa lesson na natutunan ko for West Philippine Sea na gusto nating i-inculcate sa mga kabataan na hindi lahat mga oras kailangan nating maging aggressive. No? Pero kailangan natin palagi manindigan and magsalita kapag tayo inaapi. Advocate for non-violent peaceful resistance. That's really our way and means in doing this. That's why we volunteered kahit nasabihin nila, this is dangerous. And our parents and our guardians and our family are... buti nga pinayagan kayo no? It's a bit tense. Ang ating ito coalition, binubuo ng mga grupong mas kilala bilang kritikal sa gobyerno. Pero sa isang bihirang pagkakataon, sanib puwersa ang pamahalaan at ang mga namumunong aktivista. It's a different kind. It's not a people power na laging denouncing, opposing. Sabi nga, most positive feedback I get from different media people para against the stereotype of the activist. Sabi, ano ito? Parang partly fun, partly touching on what we call, it's really still an existing deep-seated value ng Pinoy. In my case, very personal because the saddest moments in prison is Christmas. Nag-iisa kayo. And I do it for us, even for our guards. Kaya malapit kami pag Pasko. Nagbibigayan, iinuman. Kasi shared misery and loneliness. Kaya nung sinabi ng beer, nga ako, can you imagine them, ano? Kaya po mapaabot natin. Malaking bagay. Freedom of navigation sa ating EEZ. Sa panig naman namin mga nasa media, freedom to broadcast. Dahil karapatan ito hindi lamang sa international waters, kundi sa atin mismong EEZ. Kung wala kang karapatang magpahayag, ano pa ang natitira mong karapatan? Ito ang bentahe namin para payagang mag-broadcast ng live via satellite mula sa biyahe ng Christmas convoy. Sinang-ayunan naman ng National Security Council ang aming hiling, kaya't makasaysayan din ang convoy na ito para sa media. Pero tanghali ng linggo, December 10, masamang balita. Winotter cannon ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas na nagre-resupply sa Ayungin Shoal kung saan kami papunta. We got reports from Manila confirmed by the PCG vessel Chora Aquino that LA Kalayaan, the regular supply boat that is commissioned to supply BRP Sierra Madre was water cannoned and rammed by a Chinese vessel. So that's already confirmed. And in fact, the ship machine also broke down. So the two PCG vessels that we were supposed to run the COVID already went ahead there to provide help and support in hauling the ML Kalayaan. So, nandito na po tayo banda, no? Oh, yes. Oo. Dito tayo makikita na. Hindi tayo pwede mag-slow. Hindi tayo pwede mag-slow down kasi... Wala naman, hindi na daw. Aabutin tayo ng gabi. Tuloy-tuloy na. Kasi hindi na yung ibang paano, hindi na makapag-participate. So kung nandito yung Chinese vessels, ano yun? Gabi na. Ako na lang sa atin sila. Para kung magkaroon man ng kwan dito, Makakapag-communicate sila sa... makapag-communicate sila tayo naman. Bahala na kay ma'am dyan. Once na kami, balik kami. So those two things. Number one is we were forced to alter course and change the itinerary. And number two, they were forced to pull out the two Coast Guard vessels that were supposed to meet us and escort us in order to help yung Kalayaan. Nagsimula na ang girian sa aming patutunguhan at nabawasan pa kami ng Coast Guard escorts. Unang araw pa lang ng biyahe, hindi na mapalagay ang lahat kung ano nag-iintay sa aming Christmas convoy sa West Philippine Sea. Bago pa magtanghali, hindi na maganda ang mga pangitain. Yung
pinangangambahan natin na maaaring mangyari dito sa pagpunta natin sa Ayungin Shoal. Yun kasi yung unang stop na dapat nating dadaanan, no, sa ating Christmas convoy. Pero ngayon mukhang nagbago na ang mga plano dahil sa mga pangyayari. Buka na ba nangyari? Okay, ang balita natin na latest is ni Ram at Winotter Cannon yung ML Kalayaan na nagkoconduct dapat ng resupply mission. And that happened just this morning. So because of that, nag-pull out bigla yung dalawang Coast Guard vessels na tutulong sa pag-escort nitong Christmas convoy. So ang naiwan na lang para sa atin ngayon ay ito po, ang Melchora Aquino ng Philippine Coast Guard. Dahil kailangan sumaklolo ng Philippine Coast Guard sa nakagirian ng China sa Ayungin Shoal, ang dapat ay 3 Coast Guard escorts namin naging iisa na lang. Pag ikaw pala'y nag-iisa, mas ramdam mo ang lawak ng karagatan. Bandang tanghali, napansin namin ang isang eroplanong paikot-ikot. Sa korte nito, ito ay isang Chinese People's Liberation Army Naval Air Force Shanxi KQ-200, isang anti-submarine and maritime surveillance aircraft. Isang 4-engine turboprop na may 11 crew members at armado ng mga torpedo. Ilang beses itong paikot-ikot sa amin, mukhang nagmamatsyag. At hindi nagtagal, lumitaw sa aming port side or kaliwang bahagi ang isang barkong pandigma ng Chinese Navy. Mabuti na lang at napagitnaan kami ng Philippine Coast Guard vessel na BRP Melchora Aquino, ang aming natitirang escort. Ano to? Si Kuya sa Getty, yung naka-ganon. May ganyon? Sa aming pagsusuri, isa itong Luyang 3 Chinese Navy guided missile destroyer, gaya ng nasa larawan pero may bow number 173. Mas malaki ito kumpara sa ating BRP Melchora Aquino at hindi ito Coast Guard kundi bahagi na ng People's Liberation Army Navy. Merong higit 60 surface-to-surface missiles at 2 helicopters. Madali itong magpalubog ng isang barko. 2 silang nagpakita sa aming kaliwang bahagi. At maya-maya, bandang alas 4 ng hapon, lumitaw naman sa aming kanan ang isang Chinese Coast Guard vessel, bow number 5305. Kung dumiretso lang ito, dadaan lamang dapat ito sa aming kanan or starboard side. Pero bigla itong pumihit sa aming direksyon at bumilis ang takbo. Sasalubungin kami ni China Coast Guard Cutter 5305. Sa puntong ito, umakyat na ako sa Captain's Bridge para makibalita. Nagkakagulo na pala doon at hindi na maganda ang nangyayari. Kapag hindi namin kaya yung speed yun, bilis yun. Sir, hindi namin kaya yung speed ninyo. Mga for safety reasons, balik na lang kami sa way. Kaya for safety reason, babalik At bumalik daw tayo yung Chinese na isang... Siyempre ma'am, we are maintaining 10.7 knots ma'am. We'll reduce the speed ma'am para lumapit pa kayo. Hindi na, balik na lang tayo. For safety, sa atin. Ang sabi po ni Kap ay babalik tayo. Sa isang iglap, nag-U-turn ng Kapitan Felix Oka at aborted ang aming misyon. Okay, steady. What is the decision? Proceed back to work. Bakit, sir? For safety reason. What makes the situation difficult? Tense intense na the Chinese vessel naglalapitan sila, walang dito matawag. So, hindi natin alam kung ano intense ng nila. Kahit na may tayo, baka mamaya sit back na lang. Sir, how many vessels sir ng Chinese? Bali sila, 4. Ito yung isa, tapos may Navy, Chinese Navy, 2. Baka pag lumapit pa tayo, katama yung sabi ni yung sa fishing pag lumapit ka na rito, nandun na lahat yung Sure. Lalong delikado raw ang agresibong aksyon ng China Coast Guard 5305 na biglaang tumutok at umarangkada sa aming direksyon. Nasa 10 knots lamang ang aming barko or 19 kilometers per hour, pero si China Coast Guard 5305 nasa doble o 40 kph. Yun lang, malayo-layo pa kami sa Sabina Shoal at sa Ayungin Shoal. But where were we? Dito, sir. Halos dito tayo. And sa rendezvous point tayo dapat? Yung sa rendezvous point ang binigay ni dito pa lang ni Tense na dito haharangin, dadami na haharang na sa dito. Sabi pa naman ni Coast Guard, tuloy tayo, tuloy. Nako, hindi na. Magbaganyan din. What for the bakit sila lumalapit? Mahirap ding sisihin si Kapitan de la Cruz. Sa huli, civilian captain siya ng isang civilian vessel.
sa gitna ng girian ng dalawang nagbabanggaang bansa. Tatama na tayo niyan. Isa pa, ang China Coast Guard Cutter 5305 may kasaysayan ng agresibong aksyon laban sa mga barko ng Pilipinas. Noong Agosto lamang, nakuna nitong binobomba ng tubig ang resupply mission sa Ayungin Shoal. At noong umaga ring yun, kasama si 5305 sa nangharang na naman sa resupply mission. Makakausap natin live si One News anchor Gretchen Hong. As of 5 p.m. this afternoon, hindi natuloy ang Christmas convoy patungo sa Ayungin Shoal at Lawak and Patag Island. So, dismayado yung mga tao rito, yung mga volunteers, yung media, kasi gusto pa sanang tumuloy. Sa likurang bahagi ng barko, kasalukuyang nagmimisa si Father Robert Reyes nang mapansin nilang umiikot ang barko. Sa puntong yon, Itong lahat na nakikita natin, hindi po ito sa China, sa Diyos po ito. tinigil muna ni Father Reyes ang misa at nagkagulo ang mga volunteer. Nang malaman na aborted na ang misyon, maraming nag-iyakan sa sama ng loob. For the safety of others din po, hindi po natin pwedeng i-increase yung safety po ng iba. So, hindi nakakatakot pero nakapulungkot. Po, sorry for arbitrary. Hindi natin magawa yun. So, ano ang next? Ano ang option natin? Gera? Diba? Simple. Delivery. Parang nakaka-insulto sa mga Pilipino because Duterte was painting on the global stage that a Filipino is a coward and a traitor to his country. We are gallant and we are patriotic. Pero kahit bumuelta na ang barko, hindi pa rin kami tinantanan ni China Coast Guard 5305. Sinundan kami nito at nag-cut pa sa harap ng BRP Melchor Aquino na parang nanguudyok. Isang delikadong maneuver ito sa dagat kung saan walang preno ang mga barko. Okay, mga alas 5, banda alas 5, nag-turn around na po ang MV Felix Oka from its mission. We are now headed back to Palawan, unfortunately. Ang banggit ay may nakaabang, mas marami pa raw, malapit sa may Sabina Shoal. Kaya nag-decide na nga si Captain na huwag na i-risk ang safety ng lahat. Ang concern ni Captain George de la Cruz, it's almost nightfall. You can see the sunset there. Palubog na ang araw. So pag, and ngayon pala nag-converge na yung Chinese ship both Navy and Coast Guard sa atin. This is a stronger message by the Chinese government about where they stand on this issue. So Christmas is cancelled, unfortunately, in one sense of the word, at least for this part of the country. Sinabayan ng paglubog ng araw ang paglubog ng moral ng mga volunteer sa Christmas convoy. Ang running priest na si Father Robert Reyes, na kilalang palaban para sa iba't ibang advokasya, malungkot dahil hindi niya natuloy ang planong pagtatanim ng krus sa BRP Sierra Madre. If a plan gets frustrated, ano gagawin mo? Regroup, sit down, assess mo kung ano nangyari, tapos plan again. At yun ang gagawin natin sa cruise ninyo. Yan ang gagawin sa cruise. I will still plant it at BRP Sierra Madre. Ang natitira na lang namin pag-asa, ang minalit namin na ML Chawi, ang supply ship na nag-iba ang rota papuntang Lawak Island. Matapos ang magdamagang biyahe, dumating kami sa El Nido sakto sa bukang Liwayway. Malayo pa lang, sinalubong na ang aming barko ng caravan ng mga mangingisda. Sila ay mga miyembro rin ng atin itong movement, kumakatawan sa sektor ng mga mangingisda na apektado ng pag-agaw ng China sa mayamang mga fishing grounds ng West Philippine Sea. Bagamat hindi tagumpay ang misyon ng MV Kapitan Felix Oka, nakakagaan ang pakiramdam ang mainit na salubong sa amin. Pero sa umagang ito, bukod sa mga mangingisda, may magandang balitang sumalubong. Ang ML Chawi, ang maliit na supply ship na inismol ng marami, nakalusot sa kordon ng Chinese Coast Guard. Well, just una-una,
Nung kaninang umaga, akala namin, ang babalita namin sa inyo, Christmas is canceled dito sa baging ito ng West Philippine Sea. Pero as it turns out, hindi pala kanselado ang Pasko dahil umabot yung ML Chawi supply ship doon sa Lawak Island para mag-deliver ng Christmas goodies. Kwento sa atin ni MC, ang isa sa mga boatman ng ML Chawi, nakakita sila ng Chinese vessel pero hindi raw sila hinabol o hinarang. Nakakadaan kasi ang ML Chawi sa mababaw na tubig, kaya't mag-aalas 5 ng umaga, dumating ang ML Chawi sa Lawak Island sa hilaga ng Ayungin Shoal, kung saan meron tayong maliit na detachment. Dito binaba ang bahagi ng donasyon para sa mga tropa at kanilang mga pamilya. Mga solar lamps at panels, pagkain at hygiene kits. Nakansel naman ang biyahe ng mothership ng Christmas Caravan. Tuloy pa rin pala ang Pasko ng ating mga frontliners sa Spratlys. They say it was a success even with the challenges for them. Just by being here, by having everybody here, the media, the volunteers, and still fighting on as civilians, even though we had to turn back for safety reasons. This movement in itself shows the real situation. Si John Anthony at Lenton na-assign noon ng 3 buwan sa Patag Island. Ang kinakapos sa amin ng sibuyas, minsan kinakapos kami. Pero palapit na rin yung rory namin, yung kapalitan namin bago kami kapusin. Pero sa pang-ulam-ulam naman, wala namang problema doon kasi pagbaba mo sa Patag, mga oil ka lang doon, maraming isda. Aniya, limitado man ang supply na meron sila doon, mas matindi ang kirot ng pagkakawalay. Tulad doon, aside doon sa Patag, is sacrifice talaga sila. Naabutan talaga sila ng Pasko. Paano nagsine-celebrate ng mga Coast Guard o mga naka-assign doon ng Pasko? Kumari ganun, sa Patag o sa Lawak, wala ka masyadong available na ano. Siguro pa magkano sila. Ang nakakaimoral nila is yung mas internet, tawag sa pamilya. Basta may Facebook, buhay ang Pasko. Yes ma'am, basta may Facebook at makausap yung pamilya yun, nakapake na yun. Yun ang importante. Dapat pala yung Starlink ng media, dinonate na, no? Roller coaster ng emotions, pero sa dulo ay nakikita natin na yung mga volunteers natin talagang ano pa rin, buhay pa rin yung paninindigan at saka inspired pa rin sa isa't isa na ang ginawa natin tong mission na to. Sa huli, malaking tanong kung meron ba kaming napala sa mahabang biyahe na umikot at tila wala ring napuntahan. Ang sabi ng ilan, nagsayang lang kami ng oras at krudo. Nagmukha lamang katawa-tawa sa mata ng China. Pero marahil nandun yun sa pagtingin kung ano talaga ang tunay na pakay mo. Maghatid ng ilang pasalubong o kaya maghatid ng mas malaking mensahe. Dahil sa taong ito, 2023, muling nakipagsabayan ng Pilipinas sa karagatan ng West Philippine Sea para ipakita sa buong mundo na hindi tayo patitinag sa pagtatanggol kung ano ang atin. At sa taon ding ito, pati ang mga sibilyan, nakisama, nakitaya, at nanindigan. Ed, para itong jiu-jitsu. Jiu-jitsu? Meaning, if they block us, kinawawa tayo, talo sila. If they allow us, panalo tayo. O ganun. So, in other words, defeat or victory is not a matter of makapunta ka sa BRP Sierra Madre. So, ang tanong ngayon but what power do we have? And this is soft power. No? Which I think China is also starting to understand. Communications is power, reputation is power, how people look at you is power. Kahit ang nakaso, pangati sa bully. Kaya sa tingin ko, mahalaga rin na tapatan natin ng what is our power. We're hoping na ito ay inaugural mission lang. So hopefully ay, again, gusto natin i-normalize at i-regularize yung ating civilian supply mission. Kasi gusto natin, hindi dapat controversial na ang ordinaryong Pilipino ay pumupunta sa ating sariling karagatan. Atin ang Pinas! China Layas! Atin ang Pinas! China Layas! Hindi tayo titigil, tayo ay babalik at papakita natin sa China na even more so united ang mga Pilipino na tumitindig laban sa kanya. Ito marahil ang aral na dala ng ML Chawi at ang Christmas Convoy na minsan ang minamaliit ang siyang nakakapuwing, nakakalaban at nakakagawa ng paraan.